So yo, what's up mga ka-master? Welcome back muli ulit sa ating channel. Ito na naman si Master P muling nagbabalik para sa isang panibagong tutorial. Well, today ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano mag-troubleshooting ng printer na nagbiblink ng sabay katulad ng L120 na gagawin natin ngayon. So kung ready ka na, hit mo na yung like, subscribe, share at push mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos, tutorials, and vlogs. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Hi mga ka-master, ako si Master PTB at gumagawa ako ng tutorials, tips, tricks, techniques at reviews about digital printing. Kasama na ang cutter platters, printers, computers at softwares para sa mga aspirant at gustong magsimula sa business na katulad nito. So kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So mga ka-master, ito ang ating printer na L120 pigment. So, ang problema nito, once na in-on mo, after niyang mag-clean, bigla na lang siyang nagbiblink ng orange. Pwede rin itong gagawin natin dun sa mga after mag-print, nagbiblink yung green at saka yung orange. So, hintayin lang natin siya para makita nyo ng buo kung paano natin to ito troubleshoot. So, ihahanda ko muna yung mga gagamitin natin. Siyempre, ang kailangan natin dito is alcohol. Eto, lagayan natin to ng tornilyo para hindi mawala. Yung screw, pantanggal ng tornilyo. At saka eto, pangaangat natin dyan sa housing. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman kayo mag-improvise. Gamit kayo ng flat screw. Kasi may lock to sa mga gilid. Papakita ko sa inyo mamaya lahat kung paano yung babaklasin. So, syempre, tissue. At saka yung ating pampot-pot. Ito yung panlinis ng camera. Pero ginagamit natin to dito para pantanggal ng alikabok. So, nakita nyo, nagbiblink na. Ang gagawin natin ngayon, unang-una, is papatayin muna natin tong si printer. Ayan. So, patay na siya. Tapos, iikot natin ngayon at ibababa ko tong cam para makita nyo kung paano ko babaklasin. So, ang una natin tatanggalin dito ng tornilyo is yung nasa taas muna. So, eto, may waste ink tank ako sa likod. Tatanggalin ko muna. Yung nandito pong tornilyo, tsaka dito, yan ang una natin tatanggalin. Tapos pag natanggal na yan, ikot nyo. May tornilyo po yan dito. Pag po kayo malilito sa kulay ng tornilyo, lahat ng kulay black na tornilyo, lagi pong nasa labas yon. Kasi meron dyan dalawang kulay silver na tornilyo. Kasi ang dami po nagtatanong sa atin, pag nagkakaroon ng ganitong problema printer nila kung anong gagawin. Kasi doon sa ating troubleshooting ng L120 na in-upload lang, medyo matagal na, nandun din to. So eto ngayon, ang gagawin natin is nakapokus lang dito sa problem na to. So kumuha tayo ng tissue. Tapos alisin natin itong takip. Kasi hindi po natin ito maiaangat ng may takip. So ang gagawin natin, yung may kanto nito sa ilalim, hindi ko alam kung kita nyo dito, sa may part na to, iaangat natin. Tapos pag naiangat na natin siya, ibabalik muna natin yung takip, baka po kasi tumapon yung ink. Tapos may tornilyo po ito, nandito sa ilalim kabilaan. Ito po siya. Yan, at saka yon. So tatanggalin natin siya. Ito po yung sinasabi kong tornilyo na kulay silver. So ipopokus natin para makita nyo. So yan.
So itong printer ihaharap na natin sa atin, tapos tatanggalin na natin itong housing o yung mismong case nya. So ang pagtatanggal po nito, dito po sinusuot to dito kasi may lock po, kabilaan. Pag umangat na po yan, hilahin nyo lang ng pagganon. So dahil may hose tayo sa likod, ipapasok muna natin yung hose. So nag-skeleton na ang ating printer. So may alikabok. Ayan po kasi nagiging cause kung bakit nagbi-blink yung ating printer. Gawa ng mga alikabok. So hanap lang tayo ng brush. So ang problem po natin dito, ang main problem natin is eto. Nakikita nyo tong strip na to. Ito po yung ating lilinisin ngayon. So paano natin siya lilinisin? So ganito po. Kuha kayo ng tissue. Tapos pag nakakuha po kayo ng tissue, eto, kailangan na igagalaw na to. So kung eto po nakalak, ang gagawin nyo is isasaksak nyo muna yung printer, tapos bubuhayin nyo. Pag eto gumagalaw na, hugutin nyo na lang yung power cable. Yung ganito nya, hugutin nyo na lang kapag umandar para eto ay maigagalaw nyo. So eto, kuha lang tayo ng alcohol, konti lang po, tapos po ipupunasan po natin tong strip. Hindi po kailangang madiin. Nakita nyo may dumi oh. Ayan. So yan po ang nakaka-apekto sa ating encoder strip kung bakit nagbi-blink. Minsan dinetect niya as paper jam kahit hindi naman. So ito po yon. So pag napunasan nyo na ng may alcohol, kukuha ulit tayo ng tissue na tuyo, tapos pupunasan ulit natin. Make sure po na walang himulmol kasi hindi po pwedeng maiwan yung himulmol dun sa encoder strip. So yan, nalinisan na po natin. Ngayon, iti-testing natin ngayon siyang buhayin. Pero bago natin gawin yon, bago natin buhayin, make sure muna na yung waste ink tank is nakakabit po sa likod dahil tatapon po yung ink niyan. Tapos tatry na natin buhayin ngayon kung hindi na iilaw yung kulay orange. So since naka-steady na yung ilaw niya, tatry natin ngayong mag-print. So ipapakita ko sa inyo yung ilaw niya. Ayan. Kasi may naka-print queue tayo, kaya nang pagsaksak natin ng cable, nag-print siya. So kukontinuous lang natin ngayon. Ang nakasalang po natin is 230 GSM na Billium, yung galing kay Sir Henrik Esposo. So ito ay gagawin kasi nating sample ng desk calendar. So ito na siya. Kung makapansin nyo, meron siyang sabit ng ink. Kasi po, ang ginagawa ko po dito, may saluhan po akong naka-elevate o nakapataas. Para po ito, hindi po siya madudumihan. Tapos po ngayon, ang gagawin natin is ibabalik na natin. So papatayin na natin ulit si printer. Tapos ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya ibabalik ng maayos ulit. So ito mga ginamit natin is itatabi na natin. Pwera dito sa tissue na may ink. Kasi tatanggalin ulit natin itong takip na to at ilalagay ulit natin dyan.
So hugutin ulit natin yung mga cable. Kasi okay naman na siya. Tapos eto po, bago natin ibalik, may lock po ito sa gilid. Dito. So ipapatama natin to, tapos ipapasok natin yung waste ink hose dito. So pag napasok na po yung hose, tsaka natin ilalapat yung housing. So iikot ko para makita nyo kung paano ko nilalapat to sa likod. Kung nakikita nyo may gitla o gilit siya dito. Dito natin ipapasok yung lock na tinuro ko sa inyo kanina. So kailangan po nakalapat siya lahat ng side. Tapos i-check nyo po dito, baka mamaya dito sa may hose sa gilid ay tumatama yung takip. May ipit po yan, masisira po yung hose nyo. Tapos dito po sa harap, meron din po yung lock. So hindi siya nakapasok. So ipapasok lang natin dito para lumapat. So yan, nakalapat na siya. Tapos ang gagawin natin is i-screw muna natin dito. Huli na yung nasa taas. So kukunin natin itong silver na screw, yung kanina. Tapos i-screw muna natin yung dalawang tabi. Tandaan nyo, itong ginawa natin paglilinis ng encoder strip ay pwede siya kapag ang nakikita nyong problema, nagpiprint siya ng tabingi. Kunyari, eto print nya. Eto, pag nakita nyo, tabi-tabing itong lahat na to. Encoder strip po yon. Tapos, pag nagpiprint kayo, bigla pong nagsabay ang blink after mag-print, encoder strip po yon. Tapos, nag-paper jam, wala namang papel sa loob, encoder strip po yon. Kahit saang machine po, kahit saang printer, applicable po itong ginawa natin dito sa L120. As long as may encoder strip po sila. So etong takip na to, tatanggalin muna natin. Yan. Tapos ibabalik natin tong takip ng mismong tangke. So sa sobrang tagal na nito, 4 na taon na po ito sa atin. Yan lang naman ang mga common na nagiging problema nito. Reset, tapos yan. Wala pa po tayong pinapalitan dito. So ayusin lang natin pagkakalapat. Kailangan po naka-align tong mga to, kasi po pag hindi nyo maipapasok dito. So yan, nakalak na. Lalagay na natin ngayon yung takip. So eto, kung kayo nadudumihan, ang panlinis po nito is yung solution lang. Kahit dito, sa mga yan. Solution lang po pinanlilinis dyan. So, ang pinakahuli natin gagawin is ikakabit na natin to. Kuha lang tayo ng tape. So, ang ginawa nating waste ink tank is dito lang natin binutasan sa part na to. So, ipapasok na natin ngayon to. Tapos, iti-tape natin. So, ganyan na po siya. Tapos, bubuhayin natin siya ngayon. Kung okay na, kung hindi na nagbi-blink yung orange at green. So, eto po, madali lang malaman pagka ganun kahit hindi nakasaksak sa computer. Basta pag nagganon, encoder strip lang po ang linisin ninyo. So, bubuksan na po natin. Tingnan natin kung magbi-blink pa yung orange. So nag-steady na po siya, hindi na po siya nagbi-blink.
So kung nagustuhan nyo po yung ating tutorial ngayon, tinuro natin sa inyo, hit nyo na yung like, subscribe, share at i-push nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos, tutorials and vlogs. So salamat muli mga kamaster at kita-kita ulit tayo sa ating susunod na mga vlog.